Bisita natin ngayon ang kontrobersyal na si Miss Kiana Reeves. Yes! Uy, palakpak naman kayo dyan! Ayan, baka iniisip nyo, ano naman ang makukuha naming lesson dito sa buhay ni Kiana Reeves? Ay. Abang madami, ang dami pinagdaanan nito. Sabi nga ni Kiana, pag nilalapit na ka ng Gen Z at hindi ka kilala ng Gen Z, paano? Just Google my name. Tapos pag ginugel, Naka-orange. naka-orange. Naka-orange pala ako na ganun. Oo. O, diba? Yan ang tinatawag na huli, pero hindi kulong. Uy, mag-thank you muna ako. Oh. Thank you so much na ginas mo ako dito at I'm so proud kasi isa ako doon sa parang legit na artista talaga kasi syempre pag walang mga pangalan hindi yun naman i-guess. So Oh. parang nabilong ako doon sa ay may pangalan pala ako. May diba? pangalan ka, kaya nga ginugugol ka ng Gen Z. Tapos naka-orange ka. Kasi yung mga Gen Z kasi nakalimutan na tanong-tanong na lang kayo sa nanay nyo. Oo nga. Yun ba yung kinabubuisit mo minsan na kapag ginugol nila, ay, naka-orange na t-shirt si Kiana. Kung magkakaroon ka lang siguro ng powers, papaalis mo ba yun? Ay, oo naman. Kasi parang 50 years pa ata yun magstay or hindi na matatanggal. Kasi di ba pag nandun ka na sa Google, kung may pera ka lang, pwede mo ipatanggal. Kasi yung panahon na yan na nagka-problema ako, naayos na kasi. Kaso, pag na-upload na kasi yan sa Google, hindi mo na kaya, parang yun na yung Hindi na yung mabubura. yung mga negative pa naman ang gustong tingnan ng mga tao. Ayaw nila yung mga magagandang nagawa mo. Eh, syempre, magkaapo ka, makikita pa rin ng kaapo-apuhan mo yan. Na kahit wala ka na, yan pa rin yung makikita niya. Kaya nakalungkot kasi hindi naman nila alam kasi yung istorya. Pero kumusta na yun? Salamat sa Diyos na natapos na rin siya. So kung hindi yung mga naka-orange ka, ang nakikita ng mga Gen Z, pag Eh, ginugugol, ano yung nakikita nila? Syempre, puro boobs. Ano mga balita tungkol sa'yo or issue ang lagi nilang nakikita? No. Ay, nasangkot ka pala ho dito. Ay, na-involve ka pala rito. Ay, na-link ka pala dito. Sa showbiz. Hindi mo naman siya ma-predict, di ba? Hindi mo siya mapaghandaan. Hindi mo siya control. So, ang mga lumalabas nung una is sexy star. So, natuwa ako nung nanalo ako ng PBB. At least natabunan yung sexy star. PBB na lahat. So, after naman ng PBB, ayun na, naglabasan na yung mga natikman. Mga natikman ni ganit Kiana. Puro lalaki na naman. So, hanggang naka-orange, nagkaroon ako ng problema. Ayun naman, naka-orange ako. Parang hindi mo control. Ano ba lumalabas sa Google? Oo. Kaya kung pwede lang sana yung matabunan siya ng magandang ginagawa ko rin naman. Sana makagawa ako ng mabuti para matabunan naman siya. Alam mo, pag si Kiana walang kasi walang preno yung bunganga nito eh. At saka yung kung gusto mo ng totoong kwento, kasi ayaw mo mababrand kang sinungaling, ano? Kasi ang sa akin kasi, parang hindi naman ako katalinuhan, hindi kagandahan. Tapos parang isa lang yung mayroon ako, yung credibilidad na hindi ako gumagawa ng kwento. Kung ano lang yung totoo. Kaso lang yung mga tao hindi sanay na magiging totoo ka. Kaya minsan nababash ka. Parang hindi nila tanggap, di ba? Sabi nga nila, truth hurts, di ba? So, medyo na misunderstood nila ako. Pero basta never kung gagawa ng hindi totoo. Tapos kung ano naman yung totoo na kahit naman hindi kagandahan, paninindigan ko yun. Paano kung yung pagsasabi mo ng totoo, yung pagiging honest mo, hindi mo naman iniisip na wala akong pakialam kung nasisira yung buhay nila, basta ako honest ako. Eh, hindi naman. Meron din ako mag-aalangan, hindi naman ako na siguro kagandahan pag nasa showbiz tayo, medyo exempted tayo sa name drop dahil part of show business. Alangan magkaroon ka ng tikiman tapos alangan hindi mo kilala yung katikiman mo. So kung mayroon ka namang ebidensya ka doon, kahit i-deny ka, mayroon tatayo para sa'yo kasi may nakakaalam. So ano yung tatayo? Pero yung Tumayo, maliban sa tayo niya, may tatayo na tao. Maliban doon, mayroon akong witness. So, medyo okay lang ako mag-name drop. Pero pag kami lang dalawa nakakaalam, ayoko rin naman ng sabihin or hindi naman kailangan sabihin, hindi ko naman sasabihin. Lalo naman may asawa or sensitive yung hindi ko naman siya sasabihin. Hindi ko naman kailangan ikwento. So, yung yung point mo, ayaw mo maging sinungaling, pero alam mong nakasakit ka ng damdamin.
Talino naman ako doon. Siyempre, pag nag-google ka, yung interview mo kay DJ Mo Twister, Ay, oo. lumalabas. Tapos na isa-isa na tuloy yung mga naliling sa'yo or yung sinasabi mo nga natikman mo. Bakit sinasabi mo pa yun? That time kasi silang lahat single. Bata pa sila noon. Basta matagal na yun. Oo. So nauso kasi yun yung diretsahan, yung parang no No hold holds barred. barred. Oo. So ako naman, since na ganyan ako, hindi naman ako nagdalawang isip. Pero sabi ko, na-realize ko rin na hindi pala laging ganun na pwede mo namang hindi na lang sabihin or Mm-mm. may show dati sila na Christy, sila Mo Twister sa TV5 dati. Tapos blind item, yun nauso yung blind item. So walang name nun, kaso lang nahulaan. Oo. Kaya binanggit mo na rin ang Kaya pangalan. binanggit ko na lang din kasi nga Ah. sa lahat ng mga interviews nila na ilabas naman na yun. So wala mo namang nag-ano sa akin na yung nabanggit si Jake Cuenca, nag-usap kami nun after nung nag-guest siya sa The Bus kay Tito Boy. Tapos sabi niya, nag-sorry siya na dininay niya ako. Tapos sabi niya na, sorry ha na na-deny ko kasi katabi ko yung girlfriend. Alam mo, katabi ko yung girlfriend ko tapos aaminin ko, di ba? Alam mo na yun na. Sabi niya, ang mga tao naman, pag ikaw nagsabi, matik na yun, naniniwala sa'yo kahit mag-deny pa kami ng mag-deny. Sabi niya. Oh, so naintindihan? Oo, parang wala lang sa amin. No? Wala naman din siyang naghiwalay sila ng girlfriend niya dahil doon. Wala naman. Showbiz is showbiz pa rin eh. Parang, issue lang yan. Hindi naman napatunayan. Ba, hayaan mo na si Kiara dal. Si Joseph Bitangkol nasama pa sa issue. Wala naman siyang sabi niya na, hayaan mo na ganun talaga ang showbiz. Basta dead man na lang daw sila. Kasi, di ba, pag sasagot kasi sila, hahaba. Lalaki sila, di ba? Parang ang pangit naman na i-deny nila ako. Di syempre, lalong magsasalita ako. Anong hindi? Didetalye ko. Ganon. So, ayaw na lang nila. Ayaw na lang nila magsalita dahil kasi may mga resibo ako. O, di ba? Kung hayaan na lang nila, ganun na talaga si Kiana. Hayaan mo na. Hoy, magiging proud pa nga kayo, ha? Hoy! Bakit? Tikman niyo ako. O, hindi naman nagbabagong mukha ni Kiana mula na hanggang ngayon. At ang tagal natin hindi nakita. Oo. Ganyan ka pa rin. Thank you. Parang nadagdagan lang ang timbang ng mo. ng boobs ko. Oo. Parang bumigat nga siya Oo, nagpadagdag ka. Hindi. Hindi, Dadagdagan na to nung bago pa ako nag-artista. Oo. Ito nga yung identity ko. wala kang balak na ipabawas yan or patanggal. 2 beses ko na to pina-schedule kay Dr. Abelo. Ngayon, magka-scar pala siya, no? Oo. Yung may mga piklat-piklat. Oo. Lumukha pala akong nito. Frankenstein. Kasi Oo. sabi ko lang, pag-ubad ko, ganun. Tapos may mga na siya. Oo. Oo. Tapos, syempre, kumuha ako ng mga opinion ng mga kaibigan ko. Sabi, huwag mo na palitan yan kasi kung palitan mo yan, wala nang Kiana Reeves. Sabi ko, bakit? Yan nga identity mo eh. Ayan yung brand mo. Oo. Kasi na-realize, oo nga, no. So, tinanggap ko na lang siya na ito na talaga yung brand ko. At least ako nauna. Ngayon kasi ang dami na hulugan pa. Dati kasi kaunti lang yung pa-sponsor ng ganito. Dati kilala si Kiana nung unang salta mo sa showbiz. Meron kang brand na escort girl. Girl, oo. Oo. Yan ba una mong trabaho ever? Parang hindi naman seryoso na escort agad. Yung pagpunta ko kasi dito sa Maynila, wala akong kamag-anak, wala lahat. So parang part ng surviving strategy. So jowa-jowa, mga DOM, ganun. So hindi ko alam yung escort na babayaran. Hanggang nasama na siya ganun dahil nagkaroon ako ng grupo, mga kaibigan, yung mga artista. Galit pa nga sila sa akin dahil naibunyag ko nga na kalakaran na ganun sa showbiz. So doon nagsimula. Hanggang kami na nandun, nakikita namin kung anong mga sitwasyon. May mga nanay na nagbubuko sa anak nila. Kaya doon humuhugot yung sa kongreso na Gabriela pa yung humarap sa akin. Sila yung tumatayo nun hanggang na pasang batas. Napasa ang batas na Na hindi na makukulong yung mga nag-escort. Ah. Nakukulong na lang yung bugaw at saka kliyente. Kaya yung mga kliyente, pwede mo siya lang i-reklamo. Kasi behind bars talaga sila. Human trafficking kasi siya eh. Oo. So, how do you deal with your bashers? The more na anong kinagalit nila sa akin, the more yung gagawin ko. Lalo mo silang iniinis. Yes, kasi magsasawa din yan. Dahil ang mga bashers kasi, feeling kasi nila, yung parang napaka-powerful nila, na parang ikakasaya nila, parang na-satisfied nila sarili nila kung nakakasakit sila ng tao. So pag ibalik mo sa kanila na hindi ka apektado, or lalo sila na-visit kasi imbis na titigil ako dahil ibabas nila ako, lalo kong ginagawa, sila yung titigil.
Di ba? So hindi ko sila nabigyan sa gusto nilang mangyari. Kasi satisfaction nila yan eh. Dito Oo. sa ano mo, sa, di ba, meron kang huling post or comment tungkol kay Diwata na Ay, nabash ka din. Ano ba yung komento mo exact? Kay Diwata kasi, ako yung unang pumunta sa kanya. Ano yung parang celebrity. Nung sa tulay pa siya. Nasa tulay pa siya wala nakatira. pa siyang pwesto. Ano, pinalayas pa nga kami ng guard dun eh. Bawal daw kami magtambay dun sa may tulay. Mhm. So, na-post ko yun, maraming galit sa amin dahil pinaalis kami ng guard. Sabi na, kung bawal-bawal, tigas ng ulo nyo, blah, blah, blah. Hindi pa kasi sikat si Diwata noon. So, ngayon, hanggang sumikat si Diwata, dami na niyang fans na, keso, di ba, alam mo naman yung mga Pinoy, mga emotional tayo, kung sino yung mahirap. Yan ang yung tinitingnan nila lagi na, ang mga mahihirap, pag inaapi, aanuhin nila yung parang, I-uplift nila. oo. So, pag nandun ka na sa taas, ang ugali ng Pinoy, ibababa ka na naman. Ba, ganyan ang ugali ng Pinoy. Kaya nga, mga Pinoy ng mga saba ugali. Promise, karamihan. Wala naman ako na ng mababait na Pinoy. Bihira lang. Kaya kung makakita kayo ng kaibigan na totoo, i-treasure nyo yan. Kasi bihira lang talaga mangyari yan. Real talk tayo. So yung na-post ko na comment is, di ba, lagi naman ako nagsasabi ng totoo. Comment ko lang naman sa kay Diwata na hindi ko sinabi na hindi siya matagal. Parang ang social media kasi, pag instant sikat, hindi ko alam kung kailan siya andun sa taas. Pag hindi mo siya pangangalagaan yung pangalan mo, hindi ka talaga magtatagal. Ngayon, ang nangyari kay Diwata kasi, ginagamit siya ng lahat. Ginagamit ng mga vloggers for the content, for the views. Kasi hindi naman talaga mga totoo yun eh, nung kumampi sa kanya eh. Kung hindi na uso yung social media, tapos walang bayad yung page, wala na pupunta dun para lang pipila. Kasi ordinary lang naman yung pagkain ni Diwata. Wala naman talagang extraordinary na bakit ka pipila dun from ang haba-haba kahit mainit, pumipila ka dun para lang sa sabaw, di ba? Para lang sa unli rice, pwede namang mag-inasal. Mayroon namang unli sabaw at unli rice dun. Ano lang yan, curiosity. Kasi na-hype siya ng gusto sa mga vloggers. So, nakikurious yung mga ibang lugar. Then, yung ibang lugar, pag nakakain ka na dun, siguro ang babalik-balik dun, yung mga call center, construction worker. Kasi nga, yun ang strategy ni Diwata. Yung mga customer niya is yung mga level na yun. Yung mura lang. Hindi siya yung pasarapan, palinisan. Yung affordable para sa kanila. Yun ang sabi ko sa post ko. So, meron pa rin nambabash sa'yo, hindi ka maintindihan yung punto mo. O meron pa rin. Kasi, di ba, ang mga Pinoy gusto laging positive ang maririnig. Ayaw nila ng totoo. Kung sa realidad, di ba, ang dami na natin nadadaanan na sumikat tapos nawala. Kaya sabi ko, hanggang kailan ganito si Diwata kung hindi niya maalagaan yung pangalan niya. Hindi ako naninira. Nagsabi lang ako ng totoo, kumakampi pa nga ako kay Diwata na kung maalagaan lang niya yung pangalan niya. Kasi nagagamit kasi siya Hindi na ba namin napapanood si Kiana? Sa TV, wala pa akong project. Pero pag sa Sukmet, sa social media, mayroon naman ako mga projects kahit paano. So, sa ngayon... ikaw yung tinatawag na Global Inday. Oo, si Global Inday. Ba't ka Global Inday? Ano kasi yan sa OFW yan. Okay. Yung may connect kasi ako doon sa OFW dahil nga, nagsimula kasi yan, naging close kasi kami ni Arnel mula noon pa. Arnel Ignacio. Kay OWA Administrator Arnel Ignacio, Sir Arnel, oo, naging close kasi kami. So, parang nagiging connect ako ng mga OFW. Minsan sa akin nagsusumbong na ganito yung problema, bla nun. So, nakasanayan ng mga OFW na akala nila makakadirekta sila sa akin. Hindi nga pwede. Hindi naman ako connected sa OWA. Friend ko lang si admin, Arnel. Then, si Arnel naman, mayroon siyang mga programa sa OWA na binubuo. Din na timing na mayroon siyang naisip na bagay sa akin yung show. Sabi niya na mayroon daw siya naisip na parang kabit-kabit. More on ang problema daw sa mga OFW, mga nangangaliwa. Mayroon legal matters na mapupulutan nila ng aral. Pero may entertaining. Kaya naisipan niya na ako, then may abogado ako na kapartner. Para habang nanonood sila, na natututo sila, naaaliw sila. Kaya nag-come out kami ng kalma, walang kaliwaan, walang iwanan. Kaya siya specific talaga siya na sa mga nagkakabit-kabit. O di ba yung mga Nakarelate ka ba?
Ay, hindi. Kasi so far wala pa naman akong experience na may kabit. Mga single, kaya nga doon ako sa mga bata kasi wala pa mga pamilya yan. Safe na safe ka. Ang sa akin lang hindi ako perpekto. Pero iniiwasan ko yung mayroon kang masasaktan. Kasi huda ako yung masaktan. Huwag lang yung manakit ako ng ibang tao. Nagpapaligaya ako ng ibang tao. Hindi ako nananakit ng ibang tao. Kaya kung sa mga bagets man na pinapatulan ko, nag-i-enjoy sila dun Hindi ko sila naabala. Diba? Ako lang inaabala nila. May pamasahe pa yung pauwi. O at least wala talaga hindi ako nangangabit-kabit. Hindi mo ako pumapatol na may mga asawa. So, during that time, nung nag-escort ka, meron ka ng pamilya? Oo. Layas lang ako noon sa Cebu. Siyempre, underage ako kinasal, 17. Then, hindi ko pa alam yung about marriage life. Hindi pa ako ready, hindi ako prepared sa ganun. So, mayroon kami hindi maganda ang samahan namin ng ex-husband ko. So, lumayas ako. Doon na yun nagsimula yung buhay ko dito sa Manila na naging independent ako. Walang bumubuhay sa akin. Sarili ko lang. So, doon, nakipagsapalaran. Kaya natutunan ko paano mabuhay dito sa Manila. Hanggang ngayon. So, nung nag-split kayo or iniwan mo yung ex-husband, iniwan mo rin sa kanya mga anak mo? Oo, kasi kung dadalhin ko yung mga bata, hahanapin niya ako kahit saang sulok sa mundo. Kasi ang bata ang hahabulin niya. Tapos, kung dadalhin ko rin yung mga bata, may pakain ko. Sarili ko nga, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So, kawawa naman, hindi na makapag-aral. Tapos, baka magkasakit-sakit pa sila dahil walang makain. Practical na lang iniisip ko. Sa tatay nila, maayos ang buhay nila, makapag-aral pa, makakain ng tama. Tatay yun. Tatay yun, hindi niyo pababayaan yun. At hindi ako hahanapin. Wala siyang reason na hanapin ako. So hindi ka nga hinanap ng mga anak mo habang sila'y lumalaki? Hinahanap nila ako, syempre. Ako lang nagtago. Nung nagpakita na ako sa kanila, nung mayroon ng asawa yung tatay nila, nabalitaan ko na mayroon ng iba. So inisip ko, hindi na ako hahabulin nito dahil iba na. Nung umuwi ako sa amin, syempre malayo ang loob ng anak ko sa akin. So tinanggap ko lang, kasi dahan-dahan maintindihan din nila. Baka bata pa sila nun. Kasi yung bunso, 1-year-old pa lang. Tapos yung panganay is 11 pa lang. So galit sa akin yung panganay. Alam niya ako nanay niya, pero parang deadma lang. Yung emosyon, wala? Oo. Yung emosyon, syempre gusto ko silang yakapin. Ayaw kong pilitin. Yung bunso, hindi niya ako kilala, syempre. Nung bumalik ako dun. Dahan-dahan na lang, nakikita ako sa TV. Tapos yung panganay ko, dahan-dahan, na-realize niya na kung ano yung dahilan kung ba't ako umalis. So, naintindihan niya, okay. So, hindi na ako nag-explain. Did you ever apologize to your kids? Hindi naman. Kasi di kasi ako madrama na tao. Parang hinayaan ko na lang sila na mag-heal. Tapos mararamdaman ko naman yun kung love nila ako hindi. More na nandito ako, nararamdaman ko na namimiss nila ako. So, habang nandito ka, sila nandun sa Cebu. Anong dynamics nyo ng mga anak mo? Like, pag pumupunta ka doon, you spend time with them? Once a year, umuwi ako. Sila pumupunta rito? Minsan, kaso lang ayaw nila nga din magstay sa Maynila. Gusto ko nga dalhin sila, ayaw nila. Kaya inisip ko na lang, siguro mababaliw din ako sa kakabantay. Kasi nadaanan ko nga yung buhay Maynila. Kakabahan din ako kung nandito sila, cargo po sila So kakabahan din ako baka mapano. Kaya sabi ko, mas safe sila kung nandun na sila sa Cebu. Dahil simpleng buhay, mas wala namang masyadong gulo. Okay, so paano nila tinatanggap yung mga balita tungkol sa nanay nila? Whether it's, lalo na kung negative. Siguro nung maliit pa sila, sexy star na ako nun. Tapos syempre, grabe ang negative nun. Parang nakasanayan na lang siguro nila or hindi na sila nagbabasa. Hindi naman din uso doon yung mga dyaryo-dyaryo na lagi kang updated kung sino nagkukubad. So, hindi nila masyadong yun. Yung nababalitaan lang nila, siguro yung sa tagal, parang tumigas na rin yung puso nila. Dahil iba naman yung pagkatao ko pag umuwi ako doon. Hindi naman ako hubadera na makikita nila na, Kaya siguro, kahit anong mabalitaan nila, hindi nagre-reflect. Kasi iba yung image ko pag uwi ko. Nanay. Hindi ganyan. Hindi ako siguro na sanayan nila na sexy ako kasi hindi pa naman ako, kahit hindi pa ako artista. Ganito na ako magdamit. Medyo luka-luka na rin, ganun. Was there a time na tinanong ka ng anak mo na, bakit ka nasangkot dito? Bakit nalilink sa'yo to? Never. Walang ganun. Hindi ako nakarinig sa mga ganun. Parang pakiramdam lang namin. Dito lang kami umaasa sa feelings namin, sa action. Wala silang sumbat, wala lahat. Ako naman, hindi rin ako open about buhay showbiz. Ang lang nila sa akin talaga, yung mag-jowa ako ng bata. Yun lang. Sabi ng panganay,
So, ano namang tawag ko dyan, mas matanda ako dyan. Sabi ko, di bro, sabihin mo bro, basketball kayo, mga ganun. Hindi ako typical na nanay na Natanggap naman nila yung sitwasyon nyo ng ex-husband mo. Kaya tinatanggap nila kung meron kang iba ng jowa. Nakita kasi nila na nauna mayroon ang tatay Yung tatay nila. Then, narinig nila kung ano yung dahilan ng away namin. Hindi galing sa akin, galing sa mga tao. Kasi ganito, kasi sobrang siloso kasi yung tatay niyo, binubugbog yung nanay, yung ganun. Narinig nila sa labas, hindi sa akin. Kaya sabi ko nga, sige, paglaki niyo, malalaman niyo rin kung bakit ako umalis. So, kumusta naman kayo ng ex-husband mo? Tsaka yung co-parenting ninyo? Kami naman, yung ex-husband ko, mag-uusap lang kami pag importanteng bagay. Kumari, hindi na niya kaya, disiplinahin mo. Tawagan mo nga yung anak mo kasi ganun. Doon ako tatawag. O ano, sabi ng tatay niyo, ganun. Ang dalawang anak ko naman, takot sila na may gawin silang hindi maganda, malalaman ko. O kaya, pag tumawag na yung tatay nila sa akin, ibig sabihin, kailangan na niya ng tulong. Anuhin mo to, pagsabihan mo nga. So doon na sila titino pag ako na yung tumawag. Takot sila doon? Parang ako pa rin yung disciplinarian. Kasi hindi ako typical na nanay na malambing. Strict ako eh. Hindi ko sila binibibibibi. Kung ano lang yung tama. Yung parang magtropa lang. Oo. Binigyan ko sila ng laya. Oo. Huwag ka lang magkamali. Kasi talagang titiisin kita. Di ba sabi nga nila, walang nanay makatiis sa anak. Ako naman, yan ang part ko ng pagdisiplina eh. Sabi ko, sige, kung hindi ako importante sa buhay niyo, sige, huwag tayo mag-usap kahit ilang taon pa. Kaya mo? Tapos sila lang din Re-reach out? lalambingin niya ako. Kasi para magtanda sila. Kasi sabi ko naman, bakit mamamatay lang din naman ako, kaya lang maiwan dyan. Parang gusto ko mag-survive sila, mag-isa. Gusto ko magiging strong sila. Ayoko sila yung bibibibi kasi pag magbibibibi, magdidependent sa'yo yan. Ma. So, pag pinasukan mo yan, bahala ka, lusutan mo yan. Pero ako, andito ako to support. Lagi lang support. Kahit magkamali, sige. Kasi ayoko magnanag. Di ako nagir. Oo. So, ikaw naman, pag kailangan nila ng support mo, like financially, Oo. give ka naman. Oo, kasi yun na lang nga yung maitulong mo eh. Wala ka na nga doon, tapos Oo. hindi ka pa. Kaya ang lola mo, di ba? Inisip ko, nakakonsensya naman, gagastos ka nga sa mga lalaki. Tapos pag yung anak mo maghingi, hindi ka magbigay. Tapos matiming pa naman na minsan, wala ka. Yung lola mo maghahagilap. Yung sanla ko to kasi, parang ganun. Basta never silang naghingi sa akin na hindi ako nagpadala. Bakit ka naman kasi nagbibigay sa lalaki na dapat ikaw ang binibigyan? Mga bagets kasi, wala namang mga trabaho. Siyempre, ang lola mo mahilig sa masarap. Siyempre, ano ba yung mga masarap? Di ba mga bagets pa? Siyempre, kailangan pag iuwi mo sa bahay, puno ang ref. Di ba? Di ba, lulutuan mo pa. Gawin mong reyna o hari. Ganun yung gastos natin. Pero hindi naman, mayroon naman akong budget. Pag medyo sumobra naman doon, umuwi ka muna. Di ba, gawa ka ng paraan, makauwi. Kasi may lakad kasi ako. Yan, lola mo, wala na palang budget. Di ba, hirap din kasi. Ako kasi, hindi lang nila ako naintindihan. Nag-i-enjoy lang talaga ako. Nag-i-enjoy lang sa buhay. Parang, tingnan mo, yung pandemic, yung nagkamatayan na lahat. At least ako, nagawa ko yung bagay-bagay na gusto ko. At wala kang pagsisisihan. Oo, ayoko yung stress na buhay. Kasi sa best lang nga tayo mabuhay, i-stressin pa na. Doon tayo nanggagaling sa ayaw mo ng stress. Kaya mukha kang bata. Kasi sabi nga ng doktor, kapag makakapasok na system mo yung stress, hindi mo na control yun. Bigla na lang yan, mag-panic attack ka, depression, anxiety. Yun na yun mag-start eh. Pag meron na ako problema, tapos parang feeling ko, ikaka-stress ko to, ayoko talaga siyang i-absorb. Magawa ako ng bagay na, ito, bago hair ko, papaganda ako, tapos mag-gym ako, manlalalaki ako. Di ba, papawala sa stress yan. Ano ba naman manlalaki yan, di mo naman jojowahin. Parang fountain of youth. Oo, collagen, mga ganun. Kasi kanya-kanya tayong strategy, di ba, kung paano mo i-manage yung sarili mo. Yun ang pagpapatanggal sa stress ko eh. Yung ibahin mo, di puro trabaho, wala ka ng tulog, di ka man yumaman. Dito ka na lang sa parang may break ka. Na, cut mo na, para mawala lang sa isip. So, medyo, di pang karaniwan yung naririnig sa'yo ng mga audience. Ano ba yan? Yan ba yung dapat nating gawin para mabawasan lang o mawala ang stress? Hindi, kanya-kanya naman tayo. Punta sila simbahan, luhod sila dun from EDSA hanggang Baclaran. Kung gusto nila. Kanya-kanya tayong style kung paano natin
walain yung stress natin. Kasi mahirap kaya ang stress, health natin yun eh. Oh. Hindi ko naman yun nirecommend sa kanila na gayahin nila ako. From the start, nasa sobrang dami kong mga problema na dadaanan, financially, emotionally, nakita nyo ba ako na naglulumpasay umiyak? Nakita nyo ba ako na nagda-drugs, lasing, na para lang mawala yung problema ko? Hindi ako humingi sa inyo ng tulong, hindi ako nagdadrama. Siyempre, ako lang din yung susolve sa problema ko kasi ako lang din naman gumagawa ng buhay ko. Bakit ko kayo idadamay, di ba? Yan ang way ko na para mag-survive lang ako dito sa mundo ginagalawan natin na alam niyo naman na hindi naman kagandahan din mga ugali ng mga Pinoy. Lalo na sa social media, i-judge ka. So ako naman, ready naman ako sa mga ganyang bagay. At ano naman ang maipapayo mo sa kanila pagdating sa pakikipagrelasyon? Ay, pagkikipagrelasyon. Dami ko na nadaanan. Ang relasyon kasi, sa simula lang yan masarap. Kung ikumpara natin sa pagkain, pag lagi mo kinakain sinigang, nagsasawa ka rin. Huwag mo antayin yung partner nyo is magsawa sa'yo. Malalaman nyo yun kung magsawa eh. Dahil nag-iiba na siya eh. Tapos pag sinabi na nag-iiba, sabihin nyo, hindi na kayo mahal, hindi. Nagsawa na lang kakakain. Diyan sa sim na ulam. Sim posisyon. Ang ibig ko sabihin, mag-explore kayo. Sa inyo lang naman, dalawa kayo lang naman nakakaalam, di ba? Kung ano yung mga bagay-bagay na hindi nyo pa na-try, subukan nyo. Ano yan eh, chemistry. Wino-workout. O wino-workout nyo pareho. Both sa inyo, hindi lang isa. Kasi ang pangit kasi nung ikaw lang in love tapos siya hindi. Pag nararamdaman mo na hindi siya masaya sa'yo, bigyan mo siya ng laya. Huwag mo pilitin. Kasi lahat ng mga bagay na pinipilit natin, hindi talaga yan uobra. Iiwan at iiwan ka talaga kahit anong mangyari. Magpipiglas at magpipiglas yan. Sa panahon ngayon, Kiana, ano yung pwede mong maipayo sa relasyon ng magulang sa anak? Ay, ang bigat nun. Kasi parang wala akong rights magpayo. Kasi sa sarili ko nga, hindi ko nagawang maayos. Dahil, di ba, syempre, iniwan ko sila. So, isang ano na yon, parang hindi maganda as a mother. Aminado naman ako noon. Siguro yung mga nanay lang siguro. Ang maano ko lang, wag yung ikahon yung anak nyo na, di ba, karamihan sa nanay, gusto doktor. Pag ano yung gusto nila sa sarili nila, gusto nila, ipasa nila sa anak nila na dapat doktor ka ha, dapat abogado ka ha. Hayaan mo yung anak nyo ang gumawa ng sarili nilang buhay. Parang instrumento ka lang naman ni Lord para magluwal ng bata. Pero hindi mo siya pagmamay-ari. Bigyan mo siya ng guidance. Huwag mong gawin ang buhay ng anak mo. Hayaan mo yung anak mo gumawa ng buhay niya. Kasi soon, mag-i-expire din tayong lahat. Paano naman sila, hindi sila masaya nung buhay ka pa? Dahil lahat na lang ng gusto mo, iyan dapat mangyari sa anak mo. Tapos nung nawala ka, ikakatuwa pa nila yun. Dahil magkaroon na sila ng laya. Di ba? Ang pangit. So ngayon pa lang, bigyan mo ng laya yung mga anak nyo. Hayaan mo silang lumipad. Parang ibon, di ba? Palilipa rin ng mga agila yan. Para marunong silang kumuha ng pagkain nila. Ganun yun. Pero huwag yung pabayaan. Nandyan ka pa rin to guide. Whatever happen, mali man sila na yung pinakamasamang bata o anak sa buong mundo. Ikaw ang nanay lang yung hindi iiwan ng anak. Yung parang, ayoko nga magdrama eh. Kahit strong, kahit matigas yung puso ko, kahit liberated ko na tao. Di ba minsan kasi lumalambot yung puso mo pag anak na eh. So, ilang beses man nagkasala yung anak ko, hindi ko siya masusumbat. Hindi ko mabibilang. Hindi ko bibilangin kasi unang-una pa lang, ako pa yung may malaking kasalanan sa kanila. Kaya ayaw kong, wala akong choice na magalit. Wala akong choice magbilang kasi unang-una ako yung mas malaki may kasalanan sa kanila. Ang tagal ko na hindi umiyak. Tao pala ako. So ano lang, yung na-realize ko lang sa mga, speaking of anak, yung sa akin, kahit nagkamali pa sila na nagkamali na ilang beses, pag nagkakamali, hindi mo pa rin magalit eh. Kasi Ikaw ang may kasalanan. ako yung unang may kasalanan, ako yung umalis. Baka kung sumbatan ako ng anak ko, saan ako lulugar? Wala akong malulugaran. Pag ako na yung sumbatan ng anak ko. Tapos, ayun, hindi ko man pwedeng sabihin sa kanila yun at hindi ko pwedeng sabihin kahit kanino. Kung ano yung maling nagawa ng anak ko. Anong feeling mo? Wala kang karapatang magpayo sa mga Hindi, dahil feeling mo ikaw ang nagkulang sa mga anak mo. So, O baka babalik sa akin na bakit nagpapayo ka ikaw nga iniwan mo yung anak mo. Kasi di ba ang nakasanayan ng
Pilipino na walang nanay na parang pabayaan. Mag-iiwan. Mang-iiwan ng anak. Laging binibitbit. Ang sa akin, di ba, practical way ako. Kasi kung sa akin sila, hindi sila makapag-aral. Baka hindi ko naman alam na mag-artista ako eh. So, baka hindi sila makapag-aral o hindi sila makakain ng 3 beses sa isang araw. So, ano mangyayari sa akin? Baka malilimos lang kami. So, yun naman lang sa akin. Sinifty ko lang naman sila. So, tiniis ko naman yung mali ko. Naglakas loob ka ba na kausapin para humingi ka ng sorry sa anak mo man lang? Para at least may closure na sa'yo. Hindi. Kasi ayoko kasi emotional na parang baka iiyak mag-iiyakan kami. Gusto ko pag makasama ko mga anak ko, lagi kaming masaya. Tinamaan lang ako kasi na-realize ko kasi na ang dami na palang nagawang hindi maganda yung anak ko pero never ko yung binibilang. Ewan ko, parang wala akong karapatan. Anong maipagmamalaki mo sa mga anak? Despite what happened, na iniwan mo sila, na disciplinarian ka ngayon, Oo. kahit iniwan mo sila. Siguro ang kung intindihin lang nila, kaya ako hindi nagpaanal kasi may pamilya na kasi yung tatay nila. Pag magpaanal kasi ako, magpakasal sila. Basta gusto ko yung rights nila, buo pa rin, na sila pa rin yung may-ari ng bahay. Parang ilang percent sila yung pinaka legit na Legit. pamilya. Kasi kung magpaanal ako dahil lang sa kalandian ko na magiging single ako, magpakasal yung tatay nila, sila na yung makikisama dahil sila na hindi na sila legal. So, iniisip mo pa rin, hindi ang sarili mo, kundi ang mga anak. Yes. Hindi ko naman masabi sa kanila na yun ang dahilan. Kasi 'di ba sabi nila, hanggang kailan ako dito, 'di ba? Na hindi ako pakasal. Yun ang rason bakit. Pag may boyfriend ako, sabi na, pakasal tayo, ganun. Ayoko. Tapos daw, nung mayroon akong ikakasal sana ako ng congressman, ayoko kasi, syempre, magpapaanal na ako eh. Anak mo pa rin ang inisip mo. Akala lang nila hindi ko sila iniisip. Akala lang ng ibang tao na malandi lang ako. Sarili ko lang iniisip ko dahil lagi ako napapaganda, lagi akong ganito. Hindi nila iniisip ka. Siyempre, kapakanan pa rin nila. At the end of the day, parang tatanda man ako, mawala sa mundo. Lagi ko inisip yan, yung mawala ako. Minsan nga, parang kukuha ko ng kondo. Sabi ko, hanggang kailan ko ito huhulugan? Baka naman pag mawala ako, anak ko pa magbabayad. Parang ayoko sila yung nawala ako na madadat na nila problema. Oo. Ayaw mo ng pakarga. Oo, yung pakarga ka. Tapos, lalo na pag sabi, ano kaya magiging sakit ko? Ayoko naman na sila ang gagastos. Parang ganun. Kasi hindi mo may papunta ka doon eh. Tapos sila pa yung cargo ka pa nila. Kung magkakasakit ka pa, diba? Tapos wala ka na ipon. Yan ang iniiwasan ko. Kaya alagaan mo yung sarili mo. Oo. Kaya nga, nanlalalaki na lang ako para walang stress. Kasi kung magkasakit ako, paano na, di ba?